So mga kapatid, tulad po nung ating pong ginagawa every Sunday, no, ang tema po natin ay tungkol po sa pag-ibig ng ina. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa unang hari, 1 Kings 3:16 to 28. At maaaring yung iba sa inyo pamilyar dito, at hayaan niyo po akong basahin dito sa Tagalog at parang binabalikan natin, no, yung kwento. So isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya ay naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ng babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako'y namay natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa aking higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit ng pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at sayo'y patay. Lalo namang giniit ng una, hindi totoo yan. Ang anak mo ang patay at sa akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay sa ikalawa. Ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya nagpakuwan ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, huwag po kamahalan, ibigay niyo na po sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin. Sinabi naman nung isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang wala nang makinabang kahit sino man sa amin. Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay na ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat Panginoon sa panibagong buhay, sa kalakasan, sa pribileyo na kami ay malayang pananambahan sa lugaring ito. Salamat po sa araw na ito na aming ginugunita ang dakilang araw ng mga ina. Salamat po sa kanilang pagmamahal, sa kanila pong pagsasakripisyo at sa lahat po ng ginawa nila para sa amin. Nawa Panginoon, sa aming pagbubulay na ito ay makita namin ang aming kalagayan at magpatuloy kami na lalo pa naming mahalin ang aming mga ina. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa atin pong teksto, mga kapatid, no, hindi lamang ito patungkol doon sa karunungan ni Solomon, kung hindi ito po ay patungkol sa kagandahang loob, no? Sa kabutihang loob, sa dalisay na puso at sa dakilang pag-ibig ng isang ina. Sa panahon po ngayon na napakaraming sumusubok sa pag-ibig, no? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. No? May mga sumusubok ba sa pag-ibig nyo sa isa't isa? No? Yung mga mag-aasawang magkakatabi. No? Kaya minsan, napansin ko dito sa church natin, no? Yung iba, madalang talagang tabihan yung mga asawa. No? Ayaw nilang tabi yung asawa kasi pag nagtatanong si pastor, hindi makatingin sa mga asawa. No? Pero mga kapatid, no? Ito pong kwento na ito, pangyayaring ito, ay nakita natin yung katalinuhan ni Haring Solomon, pero higit dito ay nakita natin kung gaano o kadakila ang pag-ibig ng isang ina. So sa pagbubulay natin mga kapatid,
ang atin pong pagbubulay ngayong hapong ito ay hindi na bago, no? At as I recall, yung mga nagdaang mga message, no? Itong message natin ay nai-topic natin nung 2024, no? 2 years ago, no? But hindi po ito exactly na message natin, no? Hindi ko to i-repeat, no? And hindi ko magawa, no? Ako kahit nakikita natin, nagre-recall ako ng mga messages, no? Laging merong bagong revelation, no? At yun nga yung sinasabi ko sa inyo na kahit ilang beses pa natin marinig ang mga mensahe, no? Ay merong pong bagong revelation sa atin, no? At ngayong hapong ito ay pagbubulayan natin kung ano yung karakter, no, ng isang pag-ibig ng isang ina, no? Una, makapagsakripisyo, no? Mapagsakripisyo, self-sacrificing love. Sabi dun sa verse 26, no, nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, no? Kung kayo yung nanay, no? Napasigaw, wag po kamahalan, ibigay nyo na po sa kanya ang bata, wag lamang ninyong patayin. So, nakita po natin dito yung pagpaparaya ng ina, no? Sa halip po na ipaglaban niya yung kanyang karapatan bilang ina, ay pinili niya po, no, na magparaya para lamang po wag mapahamak yung kanyang anak, no? At kitang-kita din po natin dito ang katangian ng isang ina na mayroong puso na maantigin, no? Naantig yung kanyang puso at hindi niya po kayang tiisin na masaktan ang kanyang anak, no? So, meron ba dito na gustong nasasaktan ang kanilang mga anak, no? Lagi nga natin naririnig, hindi nga natin pinadadapuan sa lamok, no? Hindi natin hinahayaang makagat ng lamok ang ating mga anak, no? What more pa kung ito ay papatayin, no? Imagine, no? May tabak si Solomon, no, at hahatiin sa gitna, no? So imagine the scenery, mga kapatid. At nakita po natin dito na yung pag-ibig po ng isang ina, no, sa atin, sa ating makabagong panahon, yung pagtitiis, no, para makapag-aral lamang, no. Kaya nga yung mga soap opera natin, di ba? Inain pa din sa atin, no? Nagkaroon ako ng pagkakataong makapanood ng mga ibang movies like sa Indonesia, sa Thailand, no? Ibang-iba, no? Bakit napaka-cheesy pa din yung mga pinikula sa atin? Hindi tayo makagawa ng mga pinikula na hindi OA. Ewan ko ba, bakit ganun? Pero yung mga ibang bansa sa Asia, parang nag-move on na sila, no? Bagamat malaki ang impluwensya ng mga Koreano sa atin ngayon, pero cheesy pa din, no? Marami pa rin tumatangkilik ng mga inapi, no? Nagpakahirap, yung talagang ano na, no? Yung very predictable ba, no? Yung alam nyo na yung story agad, no? Pagbukas nyo pa lang, alam nyo na yung ending, no? Inapi, tapos sa atin lang yung lagi ding may mga amnesia, no? Alam nyo ba sa iba hindi, wala na, hindi naman totoo yung amnesia na yan, walang ganun. Sa Pilipinas mayroong madalas, no? So nakita natin yung mga drama, no? Pero ang punto natin, mga kapatid, na doon lagi, every time we see a movie at sa atin, no, sa makabagong panahon, marami talaga yung mga magulang na nagsakripisyo, no? At alam ko marami din sa atin dito yung laki sa hirap, no? At saksi tayo sa matinding sakripisyo ng ating mga ina, no? Kaya nga nakita natin na yung sacrifice, yung pag-una sa sarili, no? Yung mga tahimik na sakripisyo ng mga ina, no? Lalong-lalo na dito sa atin sa abroad, no? Siguro kung tayo ay nasa Pilipinas, maaaring hindi kayo ganun kahirap kasi pwede tayong kumuha ng mga kasambahay, no? Pero dito baliktad, no? Kasambahay tayo doon sa ibang sa amo, pagdating sa bahay, ganun pa din tayo, no? Gumagawa pa rin tayo yung mga sakripisyo ng mga ina, no? So,
nakita natin na talagang matindi ang mga pinagdadaanan, no? Para makapag-aral, para maitaguyod, para mabigyan ng magandang buhay. And in worst case scenario, mga kapatid, no, yung mga napapanood din natin at nangyayari din sa totoong buhay na may mga ina na pinaampon yung kanilang mga anak. No, ito yung mga in good faith na nagpapaampon na. Kasi nakakalungkot ngayon, alam nyo ba, sa Pilipinas, may platform, ginagamit ang social media para magbenta ng mga anak. As in, talagang binebenta nila. No? Pero mga kapatid, in this scenario na sinasabi natin, yung mga magulang talaga na walang naghahangad kung hindi yung pinakamainam para sa kanilang mga anak. No? Bagamat masakit yung ipaampon para lamang magkaroon ng magandang future, no? Eh ginagawa nila, no? Kaya nga mga kapatid, lahat po ay gagawin, no? Kahit siguro tanungin natin yung mga nanay dito, no? Wala po silang hindi gagawin para lang mapabuti yung kanilang mga anak. Amen? No? So lahat ay gagawin ng mga ina para sa kanilang mga anak. At yan po yung larawan, yan po ang unang larawan ng pag-ibig ng ina. Pangalawa, totoo. No, genuine, no? Genuine love. Sabi dun sa verse 27, kaya sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, no? Ibigay ninyo sa una, siya ang tunay na ina, no? Bakit po nag-arrive sa conclusion na ito? No? Kasi nakita po ni Haring Solomon yung isasacrifice niya, no? Yung kanyang rights doon sa bata, mas gugustuhin niyang ibigay na lang yung bata, wag lang patayin, no? Kaya po nakita natin yung katotohanan dito, no? Na siya yung tunay na ina, no? Sa gitna po ng mga pagsubok, mga kapatid, sa gitna ng kahirapan, dito po nahayag ang tunay na damdamin. Bagamat ang isang babae po, no, isang babae, anong sabi niya? Sige, hatiin niyo na lang at wala nang makinabang. No, nakita niyo yung selfishness, di ba? Namatay na nga yung anak niya eh. Ang gusto niya, mamatay din tong anak nung kasama niya. Ano yung parang sinabi, oh sige, namatayan na ako, mamatayan ka na rin, wala nang makinabang sa atin, pare-pareho na lang tayo. No? So nakita natin yung selfishness dito, pero yung tunay na ina, mga kapatid, handa po siyang magparaya, wag lamang pong masira yung buhay ng kanyang anak. No? At ito po yung tunay na kapangyarihan ng pag-ibig. No? Hindi po ito matitinag at laging totoo. No? At tulad po ni Haring Solomon, nakita niya yung tunay na pag-ibig, nakita niya yung genuineness nung ina. Ganon din po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nakikita ng Diyos ang bawat pagod ng mga ina, no? Minsan, kung hindi kayo na-appreciate ng mga asawa nyo, ng lalaki, ang Diyos nakikita yung pagod nyo. No? Itong mga asawa ko na to, nanonood lang ng TV, nakita na nga, galing ako sa trabaho, ako pa maghugas ng pinggan, ako pa maglilinis ng bahay, no? Huwag kayong mag-alala, mga kababaihan, nakikita ng Diyos yung mga sakripisyo nyo, no? Hindi man nakikita ng asawa yan, nakikita ng Diyos, no? Yung hirap, yung pagod, no? At yung mga sakripisyo nyo, no? Na kahit minsan pagod na, hindi dumadaing, no? Minsan kasi ganun eh, no? Yung mga kababaihan, hindi yan outspoken. Ito kabaliktaran ng mga boys sa men, eh, sa mga kababaihan eh. Yung pagdating sa mga emotional, hindi masyadong nagkikikibo ang mga kalalakihan, no? Pero pagdating doon sa mga yung mga work related, yung sa mga bahay, eh laging magsasabi, pagod na nga ako sa trabaho eh, pagdating ba ng bahay, magtatrabaho pa ako dito, kayo na gumawa diyan, eh pareho din naman nagtrabaho, no? Kaya lang yan, no? It's a matter of understanding, no? At kailangan meron din kayong tamang communication, no? Kasi iba din yung setup natin dito, no?
Siguro yung ibang kalalakihan na malaki ang sweldo, o mas malaki sweldo ko sa'yo, hindi na ako magtatrabaho dito sa bahay. Ganun. Pag mas malaki sweldo ng babae, magtrabaho kayo. Ganun no? Hindi, kidding aside lang, no? Ganun kasi, kailangan natin ibabalance, no? Pero ang punto natin mga kapatid dito, no? Minsan, hindi man tayo na-appreciate, hindi man kumikibo ang mga kalalakihan, hindi nila nakikita, no? Ang totoong kalagayan nyo. Pero ang Diyos, mga kapatid, no? Ay laging nakikita lahat ng sakripisyo at yung tunay na laman ng puso ng bawat ina. No? At higit sa lahat, mga kapatid, ang tahimik na pananalangin. No? Sino ba ang mga nananalangin dito? Praying mothers. No? Raise your hand. No? Wala, yung iba lang, ilan lang ang praying mothers. Hindi nyo ba pinagpe-pray yung mga anak nyo? No? Mga kapatid, ito po ay napakahalaga, no? Yung tahimik na pananalangin natin sa ating mga anak, no? At alam nyo, mga kapatid, makapangyarihan po ang panalangin ng isang ina. No? Dahil ito po, mga kapatid, ay dinirinig ng Diyos. No? Kaya nga, napakarami pong kwento na maririnig natin na in spite of all, mga kapatid, a mother's prayer, no, changes everything. No? Napakahalaga po na ang mga ina ay mapanalangin. No? Malaki po ang kapangyarihan yan at nakikita po ng Diyos. No? Kaya po, do not stop praying for your children. No? Lalo na pag matigas ang ulo ng mga anak nyo. No? Lalo kayong manalangin, no? So mga kapatid, maaari pong hindi nakikita ng mundo, no? Yung mga sakripisyo, yung mga ginagawa natin, yung tunay na pagmamahal natin bilang mga ina, yung ginagawa natin sa araw-araw, pero po nakikitang lahat yan ng Diyos, no? So magpatuloy lamang po tayo, mga kapatid. Pangatlo, nagbibigay buhay, no? Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay buhay, no? Life-giving love. Sabi, do not kill him. No? Huwag pong patayin. A true mother's instinct protects, no? Protect her child from danger. Kaya nga po, tangi pong hinahangad ng ina ay yung pinakamaganda, yung mabuhay siya, no? At hindi yung control, no? Kaya nakita natin dito, mas gugustuhin pa niya no? Mas gugustuhin pa niya na hindi siya makilala bilang ina, mabuhay lamang. So, nakita po natin dito yung larawan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nila, no, marami pong nagsasabi, the closest thing to God's love is a love of a mother. No? Agree ba kayo doon? No? Kasi Mother's Day ngayon, Pastor, sige lang. Pag Father's Day, bawi tayo. Hindi, totoo po yun. No? Kasi mga kapatid, alam nyo ba, ewan ko kung na-observe nyo to, no? Alin ang mas marami? Single mother or single father? Ha? Single mom, no? Siguro, baka ang ratio niyan 100:1 hindi natin alam, no? Mas marami ang single mother. Bakit? Kasi ang mga ina, no, hindi po talaga nila kayang basta-basta iwan yung mga anak nila, no? In spite of everything, lahat gagawin nila, no? Kaya kahit sa kultura natin ngayon, sa makabagong panahon, makikita talaga natin that, yun nga, yung sinabi natin, no? The closest thing to God's love is a love of a mother. Kasi kahit anong mangyari, no? At nakikita natin yun sa kultura natin, sa kabila ng maraming broken marriages, broken family, mas marami pa rin yung mga single moms na nagpapatuloy, no? Na patuloy pa rin nilang itinataguyod yung kanilang mga anak. So mga kapatid,
yung larawan na sinasabi natin dito, no, ang nagbibigay buhay, no, nagtatayo, hindi sumisira, nagbubuo at hindi nagkakait, gumagabay, no, gumagabay at hindi po nagtutulak palayo sa Diyos, no. So, to sum it up, brothers and sisters, yung senaryong ito, mga kapatid, makikita natin dito na napakalaki ng impluwensya ng ina sa buhay ng isang bata, no? So, napakahalaga, no, ng ang isang ina ay merong pananampalataya, no? A Christian mother, no? This is why it is important na maging Kristiyano ang mga magulang. Higit lalo ang ina. No? Kasi, alam nyo ba, kilala nyo ba si Abraham Lincoln? Sino yung nakakaalam sa Mount Rushmore? Alam mo ba yung Mount Rushmore? No? Yung merong 4 na muka. Sino-sino doon? Si Marcos, si Pinoy. Hindi. No. Oh, si Lincoln na doon, no? Si Washington, si Jefferson, si Roosevelt, no? Saka si Abraham Lincoln, no? Doon din ginaya ni Marcos yung picture niya, yung sa na sinira na, 'di ba? So yun yung inspiration nun doon, no? Inilagay. Alam niyo ba, yung 4 na mga mukha na yun, sabi nila, yun yung mga greatest president ng US. No, hindi na daw mabura. No, totoo naman na yung 4 na yun, yung 4 na yun yung mga greatest president ng US, no. No wonder, biro mo, iukit yung kanilang mukha doon, no. Ay napakalaki nun, no. So, ano yung sinasabi ko about Abraham Lincoln, no? Alam niyo ba, si Abraham Lincoln ay napakahalaga ng kanyang contribution, no? Sa kanyang panahon, natapos ang slavery. Alam niyo ba 'yon? Yung mga slaves, no? Kasi dati legal ang slaves Ini-import pa nga yan no? Import-export yan, commodity yan ng slavery. Ang laking industriya noong unang panahon. Maraming yumaman diyan, maraming mga negosyante, negosyo nila yan, yung slaves, no? At si Abraham Lincoln in his time doon natapos, no? Natapos ang slavery, no? Binanya na yan, totally na-stop sa panahon ni Abraham Lincoln at marami din nagsasabi na ito rin yung isang dahilan nung kanyang assassination. Pinatay si Abraham Lincoln. So anong kinalaman ni Abraham Lincoln diyan, pastor, sa atin mga nanay, no? Alam niyo ba pangalan ng nanay niya, no? Si Nancy. Hindi si Nancy Castiglione, Siyempre, Lincoln din, no? Nancy Lincoln, no? Bakit? Bakit natin to sinabi? Kasi ang sabi ni Abraham Lincoln, all that I am or hope to be, I owe to my mother. Ulitin ko. All that I am or hope to be, I owe to my mother. Sabi niya, lahat ng na-accomplish ko, lahat ng katangian ko, kung ano man ako naging, utang ko lahat sa aking ina, dito kay Nancy Lincoln. So mga kapatid, sa likod po ng mga magagaling na tao, sa likod ng mga bayani natin, meron pong mga ina, no? Familiar kayo kay Jose Rizal, di ba? Oh. Anong pangalan ng nanay ni Jose Rizal? Kalimutan ko na rin. Ha? Ano na? Josepa? Research nyo na, kalimutan ko na rin no? Pero doon sa kwento nung kay Jose Rizal, di ba, siya yung teacher niya, di ba? Siya yung homeschool si Rizal Kaya bago pa yan pumasok sa school, matalino na talaga, nagbabasa na yan, no? At marami tayong great people, no, na utang nila, no, yung kanilang naging sila, no. And even us Methodist, alam nyo ba, kay Charles and John Wesley, no, yung nanay nila, no, it's ang laki ng impluwensya nung kanilang spirituality, no.
sa kanilang buhay. No? Kaya nga mga kapatid, sa likod po ng matatagumpay na tao, meron pong isang mapagmahal na ina. No? Kaya nga mga anak, no? You owe it all, no, to your mother. No? Malaki po ang utang na loob natin sa ating mga ina. Alam nyo ba, ito scientific to yun daw mga panganay na lalaki. Sino yung panganay na lalaki? Ako, panganay na lalaki. No. Pag daw kayo, panganay na lalaki, you are a male version of your mother. No, kahit kamukha, si Sandy, kahit kamukha ko yan, male version daw yung nanay niya. So, maraming traits pa din si Sandy na nakuha sa nanay niya. No. Yeah. No. So, ganun daw yun, no? So, mga kapatid, ano yung pinupunto natin dito, no? Malaki po ang partisipasyon nating mga ina, no, sa ating mga anak. At yung mga anak po natin, no, makinig tayo, no? Makinig tayo sa ating mga ina, no? At dito, when it comes to giving life, brothers and sisters, no, tandaan natin na napakahalaga na tayo bilang mga ina, no, ay meron tayong pananampalataya, meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. No, kasi ano po yung magiging sandigan natin? Ano po yung magiging pundasyon ng ating pagpapalaki sa mga ating mga anak? No? Kaya sabi natin, no, the family is the basic unit of society. Pero mga kapatid, paano kung in marriage pa lang, paano doon sa couple pa lang, wala nang matibay na foundation? How can you expect to create a firm, no, and godly family? Kung doon pa lang sa mga magulang, sa ina, sa ama, ay wala na. No? Kaya po, yan po ang sakit ng ating makabagong society ngayon. Malayo na sa Diyos. No? Kaya nga, nakikita nyo, no, marami ng mga tao, no, degradation, no? Pababa na ng pababa ang ating morality. Kasi wala na pong mga ina, no, na konti na lang yung mga ina na talagang nagtuturo, naguhubog sa kanilang mga anak. Laging pinaiiral, bahala ka na, independent ka na. At the age of 18, kinikick out na sa bahay, bahala ka na sa buhay mo. Ang nangyayari, it is an endless cycle. Ganun din yung ginagawa nila sa kanilang mga anak. No? Resulting to, no, pagbaba ng morality, no? Pagbaba ng pagmamahal ng bawat pamilya. No? So, yan po yung consequence nun. So, mga kapatid, sa atin pong mga ina ngayon, ay salamat, no, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagpapahalaga, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pagluha, no, sa lahat ng pananalangin. Kayo ang salamin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po, wag po kayong mapagod magmahal. No? Sabihin nyo nga sa mga katabi nyong nanay, wag kayong mapagod magmahal. Sa mga anak naman na naririto, no, pahalagahan nyo ang inyong mga ina. No? Ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto. Pero mga kapatid, wala pong mas totoo pa dyan. No? The genuineness of the love of the mother. No? Kaya po iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal, ang ating malasakit sa salita at sa gawa. Minsan kasi, I love you, mommy. I love you, mommy. Ang galing-galing magsabi ng I love you, mommy, tigas naman ng ulo. No? Hindi naman sumusunod. Hindi mo mautusan. No? I love you lang. Magaling lang magsalita. I love you, mommy. I love you, mommy. Lambing-lambing pag may hihingin. No? Kasi ganun tayo mga dad Sabihin, bakit mga mami ang hinihingin? Kasi pag tayo hiningan, tanong mo sa mami mo. Mami din ang lahat ang may huling say. No?
Kaya yung mga anak doon naglalambing ng gusto sa mga mami, no? Kaya nga, no, pahalagahan natin to mga anak, no? Sa atin na may edad na at buhay pa yung mga magulang natin. No? Mahalin natin sila, no? Ibigay yung talagang pag-ibig para sa kanila para walang pagsisisi. No? Kasi mga kapatid, tandaan nyo to. No, kapag wala na yung mga nanay natin, no, at hindi nyo napadama yung tunay na pag-ibig, no, kayo ang pinakamalakas umiyak. No? Kayo ang pinakamalakas umiyak, sigurado yan. No? Kapag hindi nyo naipadama yung pag-ibig sa inyong mga ina. No? Kaya dapat hanggat buhay sila, no regrets. Imahalin natin sila ng buong puso, no, sa abot ng ating makakaya, ibigay lahat. No? Para wala po tayong pagsisisi in the end na bakit hindi ko ba nabigay, bakit ko ba ganito, bakit ba ganito, no? Kasi, no, pagdating ng panahon mga kapatid, walang pagsisisi, no? Na mahal natin ang ating mga ina ng totoong-totoo, no? Walang pagdadamot, 100%, no, na ibigay natin lahat. At sa lahat po ng naririto mga kapatid, ang pag-ibig ng isang ina ay paanyaya sa atin upang magmahal tayo ng katulad nila. No? Hindi makasarili, totoong nagmamahal at nagbibigay buhay sa atin pong relasyon, no? Sa ating mga kapatiran sa simbahan, no? Sa church, sa lipunan. Dalhin po natin yung ganitong klase ng pag-ibig. At ang pangyayari pong ito mga kapatid ay hindi lamang sumasalamin, no? Yung kwento natin, yung pangyayaring ito. Hindi lamang ito sumasalamin kung gaano katalino si Solomon. Ito po ay sumasalamin sa dalisay at dakilang pag-ibig ng mga ina, no? Sa mundo natin ngayon na puno ng pagbabago, sa mundo natin na puno ng confusion, puno ng brokenness, ang pagmamahal po ng isang ina ay isa pa ring matibay na paalala na ang pag-ibig na handang magsakripisyo, pag-ibig na totoong nagmamahal, pag-ibig na nagbibigay buhay na tulad po ng pag-ibig natin sa Diyos. Ito po ang tunay na larawan ng pag-ibig ng isang ina. A mother's love. Ito po ang mensahe ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.